Salamat, Chairman. Una po sa lahat, kami po sa Kongreso nagpapasalamat sa lahat ng opisyalis dito sa Zambales, lalo na po kay Governor Danny, kay Congressman Nick, at saka kay Mayor Lim sa mainit na pagtanggap po ninyo. Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa panahon ng Kastila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natataanan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? Karanasan ko talaga na 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nasa Baho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014 pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming ibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po naming iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto naming iparating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Bunghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Sinasabi ho ninyo, 2014, panahon po ni Pinoy yun, but then lately, nakita po natin, masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos. No? So, yun po ang tinitignan po nating anggulo. Sa pagkangayon, lahat ng mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga ikangang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi nung Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya
na meron ngang gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014, so bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nang haras po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Meron bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon, sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mangisda, basta hindi lang po masirang sasakyan naming pangisdaan, masaya din po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mga isda. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng mais doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniinda ang pagwawater cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila, kami naman pong mga taga-Masinloc na laging nandyan po sa yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawagan po malaot. Mapapabot po natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Kaya nga po nang kami nandito, dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim sa inyo. Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa inyo. Ang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon, sir, hindi ko po alam yun kasi lahat po katanggap namin na mga tulong sa aming mga sa Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Scarborough. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Kaya nga, ngayon, nalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng ayuda sa national government. Nakita naman po siguro ninyo, nung isang linggo, nagpunta si President Marcos sa Cagayan de Oro, kung saan namigay ng ayuda sa mga ngisda, sa mga magsasaka, at saka sa ibang mga ikang ang marginalized sector. 10,000 katao ang binigay doon. Kahapon, pumunta rin po sila President Marcos sa Tawi-Tawi at namigay po doon po din sa Fisher Folks. So ngayon, Mr. Chair, andito naman po si Senior Deputy Speaker Gonzales, ipabot po natin, Senior SDS Gonzales, ipabot po natin kay Speaker Romualdez at saka kay Presidente Marcos na masali naman yung mga fisher folks dito sa bayan ng Masinloc o yung mga mangingisda na naapektuhan din sa Zambales. Kasi meron ho tayong programa niyan. In fact, ang naglilid po niyan si President Marcos. Huwag ho kayo mag-alala. Makikipag-meeting po kami kay Speaker Romualdez na kayo ay masali at makatanggap po dun sa mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Congressman Johnny Pimentel ng Surigao del Sur. Dito po, we recognize our co-chair at senior deputy speaker, Dong Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Johnny. Yung pong sinabi na makakating po, kami pong lahat dito, sasabihin natin kay Speaker Martin Romualdez at kay Presidente. Matulungan po kung ilan po yan. Kung as I understand, 600 more than po yata yan, yung mga mangingisda dyan sa Zambales. So, yun lang, Mr. Chairman. Maraming salamat po.
Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Ngayon po ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagtanong din. Alam namin, halos ang kilala nyo talaga dito, yung sariling inyo, si Congresswoman Nanay Bing and si Congressman Jay. At makikilala nyo sigurado si Speaker Martin Romualdez. Pero swerte ngayong umaga, nagdala po kami, hindi lang mukhang artista, pero talagang naging artista. Kanina, inumpisahan ni Congressman Dan Fernandez at ngayon po ay nare-recognize natin isang reserve officer, Colonel, Congressman Richard Gomez. Salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan, mga fisher folks, no? Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Kaya nagpapasalamat tayo na binalik nila itong mga, visiting forces agreement natin, no? Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Wina-water cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan, ay talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang yung dagat. At sigurado marami na inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate lang sa'yo na yung mga inchik na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na inchik. Meron ng Pilipino, inchik pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero,
Importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami. Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Chairman, yung Mayor Lim natin dito, Lim, pero Pilipino-Pilipino yan, hindi Chinese. Si Mayor Lim. Lim lang apelyido, pero ano yan, Pilipinong-Pilipino. Maraming salamat po, Congressman Richard Gomez. Ngayon po, pakinggan natin, galing naman po sa probinsya ng Bukidnon, Congressman Jonathan Keith Flores. Yes, eto sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, to answer one of the resource persons kanina, at yung concern niya on the concern of the creation, hello? Yeah, yung concern niya about the creation ng Department of Fisheries and Aquatic Resources. In fact, for sa Kongreso, ang creation ng kung ang ayuda po ay short-term solutions po, part ng government, ang one of the long-term solutions na napag-isipan po ng Kongreso under the leadership of Speaker Martin Romualdez is yung creation po ng Department of Fisheries and Aquatic Resources. Inaantay na lang po namin yung direction ng leadership. Hopefully, matapos namin at maipasa before December ang bill na yan para naman po mas may departamento tayong tututok sa mga pangangailangan ng mangingisda natin sa buong bansa. Salamat po. Maraming salamat po kong Jonathan Keith Flores. Galing naman po sa galing po sa probinsya ng Bukidnon. Ngayon po ay pakinggan natin ang galing naman po sa Lanao del Sur, isa po sa mga batang membro ng Kongreso. And atin pong tinatawag at pakinggan Congressman Sia Alonto Adjong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Governor Dani, sir, marami po kayong kaibigan sa probinsya ko. Mayor Lim, sa ating pong mga kasamahan dito, sa ating mga bisita, maraming magandang umaga po uli. Alam niyo po, baka narinig na rin ho natin ang lahat ng mga pahayag ng aming mga kasama dito. Pero ako po, gusto kong itindihin talaga yung trabaho ng bilang mangingisda. Dahil ang alam lang ho namin, bumibili kami sa palengke o sa grocery stores ng mga isda at yun lang po ang nakakain namin sa aming mga mesa. Pero magandang opportunity po ito para maintindihan talaga namin kung ano po yung trabaho nyo, yung kita ninyo at yung mga sakripisyo ninyo habang kayo po ay naghahanap buhay sa laot. Ngayon po, ako po ay taga Marawi City. Ako po yung pinakamalayo ang lugar sa Lanao del Sur sa Mindanao. Katabi ko po probinsya si John Keith Flores. Nung ilang taon po, baka narinig nyo nga po na nagkaroon ng giyera dyan sa Marawi, hindi ba? Noong 2017, na-displace po kami. Bilang isang displaced po na mamamayan, sa nakikita ko at base po sa mga kwento ninyo, parang ang ngayon natin mangyari ay ma-displace din ho kayo sa kanyang kanang buhay. Mahirap mo ma-displace. Ang nakikita po namin dahil sa agresibong posisyon ngayon ng hinahawakan ng China ay
yung economic displacement na maaaring magdulot ito sa inyong hanap buhay. Yun po ang hinahanapan natin ng paraan. Kaya nais ko pong tanungin kayo. Natanong din ho ito ni Manong Johnny kanina dahil ang pinakapunto po ng public hearing dito is kung meron ho bang gentleman's agreement na nangyaring nung nakaraang administrasyon. Dahil baka may epekto ito sa posisyon na ngayon ng China na nagiging aggressive sila. At ang unang-unang nagiging casualty at nadi-displace, nawawalahan ng hanap buhay ay kayo pong mangingisda dito po sa Masinloc at sa mga karatigbayan nyo po. So, ang nais ko lang pong tanungin, ilang beses ho ba kayong nangingisda sa isang buwan o isang linggo? Okay, so pare-pareho ho ba kayo na mga ilang sa average po sa isang buwan, ilang beses ho kayong, let's say, magandang panahon? Ilang beses po ba kayong Tulad nangingisda sa ngayon, dyan? sir, mula nung mga March, halos sa isang buwan ay halos makaapat na bisis kami makabalik sa Baho de Masinloc. Okay, 4 na beses. So, may average, no? Yung average po na ilang tonelada po yung nakukuha nyo pag halimbawang magandang panahon at yung mga oras na hindi kayo masyadong binubuli. Yung average po. Kasi para makita po natin kung gaano po ka-substantial yung pagbaba ng kita ninyo nung panahon na naging agresibo ang China at yung mga karatiba. Nung una po, sa mga panahon na maganda po yung paglalaot ninyo. Sa unang-una talaga dyan, sir, is talagang napakasagana at walang gumagambala sa aming mga mangisda dyan. Yang sa loob ng 5 araw, nakakauwi na po kami na halos ng 4 na tulinada. Pero sa ngayon at laging patintiro ang pangisda namin sa Baho de Masinloc. Halos lumabot kami ng 15 days, 2 tulinada pa lang huli dahil sa kung kagustuhan mo naming mangisda sa loob. Laging nandyan ang mga rubber boat ng China humahabol sa amin. Kaya, siyempre, hindi po kami makapangisda ng maayos. Kaya sa loob ng 15 days, halos 2 tulinada, halos hirap pa naming maipon. Kaya, masaya na rin po kami kahit ganun dahil sa kahit ganun ang inuwi namin, mayroon na po kaming kinikita. Pero ang masama po ngayon, yung pag-uwi namin sa ngayon, pinauwi kami, totally walang huli. Kaya yun ang kinakasama ng loob namin, pati lahat po ng konsumo namin hindi na ibalik. So except sa makatweet po, yung sinabi niyo po nung maganda po yung panahon na wala hong humaharang sa inyo dyan, mga umaabot po kayo ng mga 15 tonelada na iuwi niyo po. Bawat biyahe ninyo, bawat laot o sa Hindi naman po kakayanin sa aming mga motherboat lang, sir, na ganun. Pero yung mga commercial fishing talaga, umaabot po ng ganyan 15 tulinada, halos isang gabi lang po nilang kinukuha. Okay, so ibig sabihin natin isang buwan, po pwedeng makakuha po kayo ng mga 30 to 40 tons. Kaya po, sir, kaya po. So ngayon po na naging agresibo ang China, mga 2 tonelada kada biyahe ninyo. Yun na lang po talaga, sir, ang laging naiuwi namin dyan kasi laging sa palaran po ang paglaot Okay. namin. So, sinabi niyo po kanina, dyan po sa Scarborough Shoal, kaya sinabi ni Governor, panatag, dahil maski may bagyo, ay pwede ho kayong mag-seek refuge dyan doon sa masamang panahon, no? Ngayon, may nakaharang po ng mga Coast Guard na China. Tama po ba yon? Sa ngayon talaga, sir, is talagang hindi na po kami nakakapasok talaga sa loob ng palatag na tinatawag na Baho de Masinloc kasi malimit talaga, nandyan lang po kami sa paligid ng Scarborough kasi talagang hindi kami pinagbabawalan kami makapasok. Pero base po sa mga kaninang sagot nyo, hindi lang ho yung dyan sa Panatag Shoal, sa Baho de Masinloc, yung nakaparada, pero hinahabol din ho kayo. Tama ho ba yon? Opo, sir, nandyan na po talaga yan. May panghabol. Kuminsan naman at siguro may time na medyo bumabay sila, nakakalapit din po kami dyan. Alam nyo po, nakikinig po ako, ma'am, sa salaysay ninyo. Ang sabi nyo po, hindi lang ho China ang nakatambay dyan. Meron pang may mga ibang bansa po dyan. Tama ho ba yon? Opo, sir. Vietnamese po. Okay. Yung mga Vietnamese po, meron din ho silang Coast Guard or yung mga fishing boats lang po meron Fishing sila? boats lang. Fishing boats. Ang China lang po ang may Coast Guard dyan? Opo. Okay. Pag umaabot po kayo sa Scarborough Shoal, hinahabol din ho ba kayo ng, let's say, Malaysia, Vietnam, at yung mga ibang bansang
kumukuha din ho dyan ng ani ng isda? Ang Vietnamese po, humuhuli sila. Pero hindi naman kami tinataboy. Hindi na ho kayo tinataboy. Hindi po. Pero ninanakaw po nila yung laman ng payaw namin. Okay. Umaarya po sila sa payaw. Pero since nung nandyan po yung mangingisda po ng ibang bansa, hindi naman ho kayo hinaharas. Hindi po. Sa makatwid, China lang po China lang. ang nanghaharas. Ngayon po bawal nang pumasok. Okay. Tayo po ba dyan sa Scarborough Shoal, meron ho ba kayong napansin ng mga Coast Guards din po dyan ng Pilipinas? Meron po. Meron din po. Asan ho sila nakaabang? Nandun lang, di ba? Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Wala ho kayong nakikita. So habang hinahabol po kayo, wala po kayong mapagkunan ng saklolo. Wala naman po talaga, sir, kasi totally kami lang po talagang mangingisdang pinakantay ng Baho de Masinloc kasi nakakarating lang naman po dyan ng mga Philippine Coast Guard at saka mga BIPAR. Pagka ganyang may mga hinahatid pong ayuda. So ibig sabihin po, pag kayo numalaot sa pagpalagay ho natin magandang panahon na 4 na beses, so kayo na lang po on your own at your own risk, halimbawa, papasok po kayo dyan sa Scarborough. Wala hong mga Coast Guard ang ating bansa. Wala po talaga, sir. Wala po talaga. Kami po talaga ang makakapagpatunay na sa mga paglaot po namin ganun. Nakikita lang po namin talaga, sir, gaya ng sinabi ko, pag may mga hinahatid lang pong ayuda, nakikita po namin sila. Okay. Balikan ko lang po yung katanungan ni Manong Johnny kanina. Yung tinanong niya po sa inyo kung anong taon po ilang taon na po kayong nangingisda dito? Sino po yung pinakamatagal na nangisda po dyan sa Baho de Masinloc? Kayo po? Ilang taon? 20 years? Hindi lang po. Ha? Hindi lang po. Ay, oo. Bata ka pa. Masyado naman akong ano. So, ilang taon? Pwede po yung matagal na nangisda po dyan? 1998, nag-umpisa na po ako dyan sa Scarborough. Sige. So, i-shortcut na lang po natin ang sabi niyo po kanina, by 2004, medyo aggressive ang China. Gaano ka-aggressive? Kasi ikumpara po natin ngayon para alam po natin kung ano yung naging direksyon. Talagang 2014, sir, na naharas talaga kami dyan. Talagang grabing agresibo talaga kasi ibang pag-water cannon, iba pa rin yung tutok ng baril sa amin. 2014 ito, ha? Sir, yun, Okay. Yun talaga yung karanasan na, grabing karanasan namin kasi sa dami naming bangka na mga motherboard na nandun, talagang pinipilit kaming iniipon. Pinapatakbo kami sa papalaot pa Wisdi. Pero kami ng mga Pilipino, gumawa kami ng paraan para makalusot dahil sa gusto naming makaalis sa ginagawa nilang pagkara sa amin. May umiksi na po sa amin na isang magaling na operator ng motherboard na siya talaga po ang nagpahabol para siya po ang doon sa kanya lahat ng tensyon. Kaya kaming mga mangingisdang mga nandyan po sa Baho de Masinloc, nabuwag-buwag po kaming lahat na nakabalik po ng maayos. Pag nung taon po na nag-operate po kayo, halimbawa lang, no, para maintindihan ko po. Pag kayo po ay naglalaot at alam ko kooperatiba kayo, no, ibig sabihin, wala naman ho nangingisda siya na mag-isa, no, hindi ho ba? Meron at least meron kaming kapitan, meron kayong first mate, tama ho ba yon? No? So, kanina po nakikinig, may kooperatiba kayo. Meron ho ba kayong, bago ho kayong maglaot, meron ho ba... Nagdulot naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Georgina Bautista, nakakahiya kayo mga congressmen na real talk kayo nila kuya. Saad naman ni Lloyd Francisco Coops. Ang linaw ng paliwanag, maluwag nung time ni PRRD, at kung kaninong time humigpit at nagkaroon ng tension. Komento naman ni Sal Angetop Ampatuan Hayes, kawawang mahihirap na Pinoy, nakaramdam lang ng malasakit at kalayaan nung panahon ni PRRD. Anong sa inyo dito mga kabayan? Maaaring magbigay ng comment